maumpisahan natin ang atin pong tanungan, unahin ko na dito po ma'am sa issue ng Batanes. Kasi kamakailan lang po yung mga scholar umano ng China nagpahayag na sa China daw itong Batanes. Ano ang reaksyon natin dito, Ma'am Rafaela? Yes, sa totoo lang hindi na tayo nagtataka doon sa mga nakakagimbal na mga statements ng China kasi yung kanyang track record sa pagkakalat ng kasinungalingan at fake news ay sa totoo lang hindi na bago. Ito na nga lang itong sa Batanes ay dagdag lang doon sa kanyang track record ng pagsisinungaling. In fact, yan pong sinicelebrate natin kahapon, July 12, yung Arbitral Award. Is a clear indication na ang international community na ang nagsasabi na kasinungalingan yung sinabi ng China na 9-dash line. Kasi yun yung isa sa mga original na fake news na ginawa ng China na yung kabuuan daw halos ng South China Sea ay sa kanila at yung 9-dash line ay sa kanila. Ngayon, parang nadagdagan ng isang dash para masama ang Batanes. So, talagang klaro na ang China ay talagang gustong kamkamin ng kalakhan dito sa rehiyon ng South China Sea at gayon din nag-extend din papunta sa Batanes. Kaya napakahalaga na kino-call out natin kapag may mga ganitong mga statements ang China. Opo. So ibig sabihin ma'am, itong pahayag na ito ng mga scholar ng China, wala naman tayong dapat na ikabahala dito, Ma'am Rafaela. Kailangan syempre bantayan natin at makiisa tayo sa mga kapwa Pilipino natin na nakatira sa Batanes kasi this might be China laying the groundwork for increased presence in the northern part of the Philippines, lalo na yun yung malapit sa Taiwan. Kaya kailangan natin, at yun din yung nakita natin recently, may mga ilang commentators, civil society organizations, political institutes na nag-monitor ng Chinese patrols doon sa northern part ng Pilipinas at nakita nga na mayroong expanded na mamatsyag doon. Kaya kailangan nating bantayan din na hindi China ang nagpapatrol sa ating karagatan, lalo na yung malapit sa Batanes. Kasi kapag claim nila ang Batanes, lalaki pa lalo yung kanilang exclusive economic zone kasi bilang isang isla merong it's entitled to an EEZ. So ibig sabihin mas malalawak yung kanilang pinapatrolyahan na karagatan. Kaya napakahalagang bantayan natin yon at talagang i-report din natin at ipigilan at i-pressure ang China kasama ang buong mundo na sundin yung arbitral award at huwag arbitrarily iniiba ang kanilang claim to their territorial waters, no? Okay po, iyon. So dito ma'am, sa palagay niyo po itong pahayag na ito ng China na sa kanila nga daw po yung Batanes, palagay nyo ba ma'am, propaganda lang po ba ang ganitong mga pahayag o bahagi na ito ng mas malawak na strategy ng China, Ma'am Rafaela? Yun yun, sa totoo lang, tagal nang may expansionist strategy ang China mula sa Belt and Road Initiative sa pangkarating niyang bansa at gayon din yung pag-expand ng kanyang maritime presence dito sa ating rehiyon. At alam nating ang pag-expand ng presence sa critical choke points dito sa kung saan dumadaan yung international trade, lalaki ang kanilang kapangyarihan sa global stage. Nakita naman natin yung nangyari sa Strait of Hormuz, di ba, na pinasara ng Iran at buong mundo ang nahirapan kasi nga na-choke ang global trade. Yung dito sa area natin, malaki ding 1/3 ng global trade ay dumadaan dito, kasama na ang fuel and energy resources. Kaya napakahalaga na siguro na yung itong ganitong pag-akto ng China ay intindihin natin hindi lang din ito dahil sa karagatan at sa resources, pero napakahalagang passageway din itong ating parte ng
West Philippine Sea. So napakahalaga na yung in between Batanes and Taiwan, daanan din yan ng napakaraming mga barko. Kaya napakahalaga again, who gets to control it ay merong malaking kapangyarihan sa global stage. So yes, parte ito ng expansionist strategy ng China. Kaya napakahalagang bantayan natin at siguraduhin na hindi sila magtatagumpay at ang magtatagumpay ay ang batas, lalo na yung international law na tinatawag natin. Okay po, yun. Very well said, Ma'am Rafaela. Pero ito, Ma'am, kung sakaling lumala, pero hindi naman natin hinihingi, Ma'am, kung sakali lang pong lumala ang ganitong naratibo, ano ba dapat, Ma'am, yung dapat na gawin ng pamahalaan ng Pilipinas bago pa ito mauwi sa aktual na tensyon, Ma'am Rafaela? Kaya napakahalaga sa iba't ibang mapayapang paraan through diplomatic means na pinamumunuan ng ating pamahalaan at dapat ay palakasin niya yung ganoong diplomatic relations natin sa iba't ibang bansa ay magkakaroon tayo ng magkakapit-bisig na mga bansa na naniniwala sa international law at sa mapayapang paraan ay mataguyod ang kapayapaan dito sa rehiyon natin. So kailangan natin ng other peace-loving nations na tulungan tayo na i-invoke yung international law at yung UNCLOS, yung United Nations Conventions on the Law of the Sea. Kung tayo namang mga mamamayan, napakahalaga din sa mapayapang paraan ay ipakita na hindi tayo magpapabudol sa fake news ng China. Kaya very important po yun nangyari this past few days. Meron pong over 100 murals all over the country na nagpakita, nag-activate ng mga artists, visual artists na Pilipino para ipakita yung ating pagtindig sa katotohanan. Gayun din, kami po sa atin ito, yesterday sa Quezon Memorial Circle ay nag-unveil ng West Philippine Sea Fisher Folk Monument na kasama ng local government ng Quezon City at ni Mayor Joy Del Monte para i-memorialize yung July 12 na pagkapanalo natin at yung arbitral award under the UNCLOS. Kasi po yung pag-alala, yung memory, lalo na kung nasa national memory na po ng Pilipino, mahihirapan na po ang China na gamitin ang fake news kung lahat tayo nagkakaisa sa katotohanan na atin ng West Philippine Sea. Okay, very well said ulit, Ma'am Rafaela. Pero ito, Ma'am, maiba na ako. Kahapon, Ma'am, ginunita natin ang West Philippine Sea Victory Day. Kung hindi ako nagkakamali, pang 10 taon na po. Pa-correct na lang ako, Ma'am. Sa tingin niyo, Ma'am, nagagamit po ba ng Pilipinas yung 2016 arbitral ruling sa paraang dapat nitong gamitin, Ma'am Rafaela? That's right. And ako naniniwala ako na napakahalaga na ang pamahalaan natin i-maximize yung pagkapanalo na ito. Kasi panalo ito, historic, landmark, makasaysayan. Ang problema natin, yung nakaraang administrasyon, ang sabi, papel lang yan. Kung ang tingin natin, papel lang yan, talagang parang sinuko na natin yung pagkakanalo natin. Kaya napakahalaga tayo ay pleasantly surprised na at least dito sa bagong foreign policy ng current government, marami tayong kuna sa mga iba't ibang aspeto ng pamahalaan nito, pero pagdating sa foreign policy, klaro na ginagamit at minamaximize yung espasyo for diplomatic relations na binuksan nitong arbitral award. Kasi bago tayo nanalo, yung ibang bansa parang, yung Pilipinas, inaaway yung China, maraming ayaw sumama. Pero ngayon, dahil nanalo na tayo, ang dami ng bansa ang nasa tabi natin at tinutulungan tayo through multilateral arrangements na i-ensure na i-enforce itong maritime, legal victory na ito internationally. Anong example niyan? Through this arbitral award, tayo ang may karapatan magpatrolya sa ating karagatan. At yung pagpapatrolya na yan, minsan may mga kasama tayong ibang bansa. Ang foundation niyan ay yung arbitral award natin 10 years ago na nagsasabing tayo ang may karapatan magpatrol ng ating karagatan. Sovereign right natin yon. At pwede tayo magsama ng mga allied at ng mga naniniwala at nagre-respeto ng arbitral award na yan para meron tayong mga joint exercises na
katuwang sa pagsisecure ng ating karagatan. Okay po yun. And dito, ma'am, yun nga po, 10 taon na halos mula nang mailabas itong arbitral award po na ito. Ano ba ma'am yung pinakamalaking tagumpay na atin pong nakamit? And ano rin ma'am yung sa tingin nyo pinakamalaking pagkukulang ng gobyerno sa pagtatanggol nito, ma'am Rafaela? Ako sa tingin ko yung pinakamalaking tagumpay ay marami tayong pagkakaiba bilang isang bansa, pero mukhang meron tayong pagkakaisa pagdating sa West Philippine Sea. Ano mang kulay mo, o ano man, nasa gobyerno ka man, nasa labas, ano mang political inclination mo, sa tingin ko karamihan ng Pilipino ay naniniwala na ang West Philippine Sea ay atin. At yung ganoong pag-establish na ito ang katotohanan, merong isang international ruling na nagsasabi at nagpapatunay dyan na pati yung buong mundo ay nag-agree sa atin. Sa tingin ko yon, at pinapakita yun ng surveys, majority of Filipinos believe and are in support of stronger policies with regards sa West Philippine Sea. So, klaro na lahat tayo naniniwalang atin ng West Philippine Sea. Kasi alam natin na matalamak ang fake news these days eh. Kaya napakahalaga na pagdating sa aspetong yan, lahat tayo nagkakaisa. At yun yung isang pinaka-fundamental na tagumpay. Kasi pag tayo mismo ang nagsabing, hindi sa atin yan, isuko na lang natin yan, wala tayong kapangyarihan para ipaglaban yan, ay talagang matatalo tayo. Pero ang kailangan ipaalala sa mga kababayan, nanalo na tayo eh. Nanalo tayo 10 years ago sa International Permanent Court of Arbitration under the UNCLOS. So napakahalagang tagumpay nun at dapat panghawakan natin. Hindi lang ito papel, this is the most important weapon that will peacefully assert na atin ang West Philippine Sea and will unite our nation. Ano pa yung pwedeng gawin? Ako naniniwala ako kailangan ng coherent, credible, and sustained na strategy para i-reclaim ang West Philippine Sea. Kasi hindi naman pwedeng lagi na lang tayo nagpapa-water cannon. Pagod na yung ating mga mamamayan na nakikitang inaapi ang mga Pilipino. Kaya napakahalaga na merong isang roadmap na talagang pinapakita ang ano ba talaga ang paraan para mas mapalawak at mapalakas natin yung ating sovereign rights in the West Philippine Sea at yung political will to implement that roadmap. Kasi minsan yung ating pamahalaan natin, hindi mo alam kung talaga bang seryoso o at ang pinapakita lang ay yung parang tayong nakakawawa in our own waters. Pero sa tingin ko gusto ng mga Pilipinong makita na tayo ay may strategic victories. Alam nating matagal itong laban na ito, lalo na isang superpower ang kaharap natin. Pero napakahalaga na ipakita natin na meron tayong path para sa pagpanalo ng West Philippine Sea. Okay po yun. And dito, Ma'am Rafaela, no, ito tanong din ito ma'am ng nakararami. Sa kabila daw ng paborableng arbitral ruling na ito, bakit daw ma'am tila mas lumalakas pa rin ang presensya ng China sa West Philippine Sea, Ma'am Rafaela? Sa palagay ko, hindi yun totoo. In fact, dumadami yung mga civilian missions to the West Philippine Sea. Ibig sabihin, Pilipino ang patuloy nag-access ng West Philippine Sea. Kasi ano ba ang panalo? Ang panalo ay kung kaya nating maglayag sa sarili nating karagatan at hindi yun dapat mapigilan ng China. At sa ngayon, tayo ang naglalayag sa ating karagatan. Ilang beses nang naglayag, halimbawa po kami sa atin ito sa West Philippine Sea at kahit na sinubukan kaming iharas ng China, tuloy pa rin po yung mission natin. Ang sabi po natin, i-normalize, i-regularize ang pagpunta sa West Philippine Sea. Napansin natin, halos linggo-linggo merong lumilipad o kaya naglalayag papuntang Pag-asa Island. So, at
napansin din po namin sa mga nakaraang taong dialogo kami sa mga mangingisda sa area, ay mas dumadami po yung sumusuporta sa kanila at yung pag-invest ng gobyerno para sa mga fishing vessels ng ating mga mangingisda ay nandyan. Although gusto natin dapat mas marami pa, ibig sabihin para sila yung makapaglayag, sila yung makapangisda sa sarili nating karagatan. So sa tingin ko po ay basta ipagpatuloy at palakasin po natin ang lahat ng ito ay yung pag-abante po natin na tayo ang nag-exercise ng karapatan natin sa West Philippine Sea ay ganap nating magagawa. Okay po. Eto ma'am, last 3 question nga lang ma'am dito sa atin pong interview. Una ma'am, ito nga po yung China, nagsisimula na pong maglatag ng ganitong mga naratibo tungkol kanina yung about sa Batanes. Masasabi nyo po ba ma'am na ito na yung susunod na front sa territorial dispute o masyado pang maaga para sabihin iyon, Ma'am Rafaela? Well, wala naman sigurong klaro kasi sa ating mga Pilipino ang Batanes ay sa atin at kailangan nating bantayan kasi yung Chinese scholars na yan, kapag gobyerno na nila yung nagsasabi, ibang usapin na yon, lalo na kung may mga mas escalated pa silang actions in the area. So magmo-monitor lang tayo, pero sa tingin natin kapag naman tayo ay nagbabantay, ay mapipigilan natin. The best deterrent is people's vigilance. So basta maging mapagmatsyag tayo para mapigilan yung lalo pang panghaharas ng China. Okay po. And ito po ma'am, sa mga ordinaryong Pilipino na malayo sa West Philippine Sea, ma'am, kasi may mga ganun na baka isipin na yun nga po, malayo sa kanila ang issue ng West Philippine Sea at sa Batanes. Bakit ma'am mahalagang makialam at makiisa sila bagamat malayo sila sa West Philippine Sea, Ma'am Rafaela? Sobrang lapit po sa bituka ng issue ng West Philippine Sea dahil dyan po nanggagaling ang ating ulam sa pang-araw-araw at yun pong nakakalungkot minsan yung huli dyan ay imbis na galing sa mga isda natin, galing sa mga illegal commercial fishing vessels ng China na binabalik sa ating merkado. Kaya napakahalaga po na siguraduhin natin na meron po tayong pakikiisa bilang isang bansa dahil lahat po tayo apektado. Hindi lang sa pagdating ng pagkain, meron din pong napakalaking resource ng energy dyan na malamang pinagkakainteresan din ng China sa panahon na nagkakaroon halimbawa ng energy crisis at marami pang iba. At kung magkaroon po ng conflict dyan, apektado po ang buong bansa. Kaya very important po na all hands on deck po, vault in po tayo pagdating dito sa issue ng ito. At sa totoo lang, malayo man ito, marami po tayong pwedeng gawin sa online. Halimbawa na lang kung saan nandoon ang frontline ng fake news, ay pwede po tayong makiisa sa pagliliwanag sa katotohanan at pagsisiguradong hindi mananaig yung mga baseless pronouncements ng China at ng iba pang mga nakalinyang propagandista sa kanila. Okay po. And ito ma'am, last question na lang ma'am, ano po ang inyong inaasahan na konkretong hakbang ng gobyerno kasunod po nitong paggunita natin kahapon ng West Philippine Sea Victory Day para maipakita po na hindi lamang simboliko ang pagdiriwang. And kung meron kayong mga gustong iwan na mensahe sa publiko, kay President Marcos, lalo pat malapit na yung kanyang zona regarding dito, sige ma'am, go ahead po. Yung panawagan natin sana i-declare bilang West Philippine Sea Victory Day yung July 12. Napakahalagang i-memorialize natin yon either through a policy, an executive order, a national law na talagang itakda na every July 12 ay
ginugunita at pinagdiriwang natin yung pagkapanalo natin 10 years ago. Napakahalaga kasi nito so that we can remember this historic victory and fortify our national memory and conviction na ang West Philippine Sea ay atin. Ngayon din, yung patuloy na pagsuporta sa mga mangingisda ay napakahalaga dahil sila ang nasa front line sa totoo lang nitong pangharas ng China. Kaya sana ay patuloy tayong patuloy yung ating pakikipag-akbayan dun sa mga mangingisda. At gayon din lahat ng mga Pilipino, lahat po tayo may pwedeng gawin. Ito po ang panawagan natin ay isang whole of nation approach kung saan lahat ng Pilipino ay nagkakaisa, may taya para ipakita sa China na iisa ang ating boses, West Philippine Sea ating ito.